kalakasan sa oras ng kahinaan. O Diyos, magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, mogat siyang kublihan ko. O Diyos, magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan. O Diyos, magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, maugad siyang kublihan ko. O Diyos, magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan. O Diyos, magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, mogat siyang kublihan ko. O Diyos, magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang... Maaari po ba ngayon tinig? Ikaw lamang. Hallelujah. Ito po ang ating panalangin sa Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Yun, minsan pa po. Ikaw lang. Hallelujah. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ito po ang ating huling awit. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Wala ka sa balakbak po sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Ikaw, O Diyos, ang lahat sa amin. Ikaw ang aming muog, sandigan. Ikaw ang aming kalakasan. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, dahil dinako mo po ang aming mga panyapak sa lugar na ito. We are here, Lord, to recharge, Lord, in your presence. Sa kabila po ng lahat, Panginoon, nang nangyayari sa aming paligid, nandito po kami at pinipili po naming purihin ka, sampahin ang nag-iisang pangalan mo, Panginoon. Let's just lift up our worship. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dinggin mo ang pag-awit, ang aming pagsamba sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Walang hanggan,
sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan, walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Walang hanggan. Awitin po natin sa Panginoon. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya. Yes, it's only by your grace. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Jesus, sa'yo ang kaburi. Sabitin po natin sa Panginoon, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kaburihan, kalwalhatian
po bang sa oras na ito tayong lahat ay yumuko at pumikit? At manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli pong nalulugod ang aming mga buhay dahil muli at muli po kami nasa iyong harapan muli para sambahin ka, para papurihan yung pangalan mo at para mas makilala ka pa po sa gabing ito. Lord, alam namin may hinanda ka na napaka-special na bagay na tatanggapin namin sa gabing ito. At hayaan mo, Lord, na maging welcome ang aming mga buhay para tanggapin lahat ng ito. Open our capacity, Lord, to receive from you tonight in the name of Jesus. Lord, bago po kami mag-start na mag-aral ng iyong salita at muling sumamba sa iyo, Lord, kung may nakikita kang karumihan sa aming mga buhay, Lord, we plead for the blood of Jesus. We plead for your mercy and grace to fall upon our lives once again. Forgive us, O God. Forgive us. JL Santa Maria Workers, pwede po bang sa oras na ito, personal po tayong manalangin sa ating Panginoon? Let's just pray to God na ihanda niya ang ating mga puso para sa pakikinig ng kanyang makapangyarihang salita. Let's just ask God na aside sa gawing matabang lupa ang ating mga puso, lawakan pa niya yung paglalagyan ng lahat ng mga revelations niya sa ating mga buhay sa gabing ito. Sabihin natin sa Lord, Lord, I'm excited to know more of you tonight. Lord, I need more of you tonight. Lord, tonight gusto pa kitang mas lalong mahalin, mas lalong makilala. Ang Diyos na may lalang sa amin, nais naming mas makilala pa sa gabing ito at mas lalo ka naming mahalin at may in love sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Can we sing this song? I was made to praise you. I was made for you. I was made for you. I was born to love you. I was born to love you. I was made for you, Jesus. I was made for you. Let's sing to God. I will always love and praise you. And I will always love and praise you. I will always love and serve you. I will always love and serve you. I will always love you. I will always love. For I was made for you. For I was made for you. Minsan pa pwede bang ang mga anak lang ng Diyos, awitin natin, I was born to praise you. I was born to praise you. I was made for you. I was made for you. I was born to love you. I was born to love you. I was made for you. I was made for you. And I will always love and praise you. I will always love and praise you. I will always love and serve you. I will always love you. For I was made for you. Minsan pa I was born to praise you. I was born to praise you. Yung pinakatotoo nating pag-awit sa ating Diyos, I was made for you. I was born to love you. I was made for you. I was made for you. And I will always love. And I will always love and praise you. Taas po natin ating kamay sa Diyos. I will always love and serve you. I will always love you. I will always love
Lord, sa oras na ito, patuloy naming idedeklara na minamahal ka namin, O Diyos. At walang makakapantay sa pagmamahal namin sa iyo. Lord, salamat po, hindi mo kami kinakalimutan, hindi mo kami iniiwan. Salamat, Lord, palagi kang gumagawa ng paraan para mas mapalapit po kami sa iyo. Although maraming beses kami, Lord, bumabagsak, pero palagi mo kaming tinatayo. Maraming salamat, O Diyos. Lord, minsan pa, kayaan niyo po nang malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan. At muli aming idedeklara ng aming mga buhay ay sa iyo lamang. Sa iyo lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Isang malakas na palakpakan po sa ating Diyos. Hallelujah! Kamayan po natin ang ating co-worker bago po tayo umupo. Praise God. At yung mga nasa likod, nasa kadiliman sa likod. Kasi walang ilaw eh. Pwede bang lumipat tayo dito sa harap? Mas maganda sama-sama ang mga anak ng Diyos, ang mga workers ng Diyos. No, parang sabi nga parang bonfire, no? Pag inihiwalay natin yung isang stick sa naglalagablab na apoy sa bonfire, unti-unti mawawala yung apoy na meron yung stick na yun. Amen? Kaya maganda na minsan sa isang linggo nakakapagtabi-tabi ang mga anak ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos. Ang topic po natin sa third phase ng 40 days prayer and fasting is all about the 7 churches of Revelation na makikita natin sa Revelation 2 verse 3. At alam ko pong sa mga nagdaang Mondays, napakadami nating natutunan na. Amen po ba? Napakadaming binago na sa atin ng Diyos. Amen po ba? Amen? At ngayon po, muli tayong babaguhin ng Diyos. Muli po, kung wala man yung puso natin dito sa church na ito, naka-attend lang tayo kasi meron tayong free time. Nako, kailangan baguhin natin yung atmosphere ng ating mga puso because the Lord cannot touch us if we are not prepared. Amen? So balikan natin yung mga churches na napag-aralan na natin, si Ephesus, si Smyrna, si Pergamum, si Thyatira, at ngayon po number 5, week 5 na tayo. Ang pag-uusapan po natin ay ang Church of Sardis. Sabihin nga po natin, Church of Sardis. Ano bang meron dito sa Church of Sardis? Hindi po to sardines ha, baka nagugutom na kayo. Week 4 pa lang po ba? Thyatira, lalagpas tayo, kay Sardis tayo. Akala namin week number 5 na po pala tayo. Yung pala, akala namin week number 5 na. Yung pala week number 4 pa lang. So, tatalunan muna natin si Thyatira. Tayo po ngayon ay nasa week 5, Church of Sardis. At ang sabi sa Revelations 3 verse 2, ang Church of Sardis is the church, the sleeping church that needed to wake up. Natutulog. Kailangan gisingin. Gising po ba yung katabi nyo? O, natutulog na. Tingnan mo nga. Gising, nagising. Sabihin nga natin, gising ako. Yung nasa likod ba, gising? Parang tulog ata Parang hindi siya masaya na nandito siya ngayon sa church. Sana masaya tayong lahat. Alright, ito po yung objective ng ating pag-uusapan. Tayo po ay hindi naka-live ngayon. So malaya tayong gawin kung ano yung gusto natin gawin. Amen po ba doon? Yun yung pinakamasaya doon, hindi tayo naka-live. Malaya tayo dito na mag-worship sa Panginoon, sambahin siya like never before. Meron sa akin nagtanong nung Sunday, kasi sinurprise ako ng team ko yung sabi niya sa akin, ano mo, birthday wish mo? Noong time po na yun, hindi ako makapag-isip, ano bang birthday wish ko? Parang wala naman. Tapos habang ako po ay papunta sa Malolos, dahil meron po akong tinrabaho sa Malolos nung Sunday, iniisip ko habang nagdadrive ako, ano nga ba yung birthday wish ko? Ang dami kong birthday wish, pero to sum it all up, ang nag-iisa, ang nagniningning na desire ng puso ko right now ay mas makilala pa ang Diyos na may likha sa atin. Amen? Kilala na ba natin ang Diyos? Yes, kilala natin ang Diyos, pero marami pang mga characteristics, behaviors ang Diyos na hindi pa natin alam at hindi pa tayo aware. Amen? Na dapat ay mas makilala pa natin para mas makakilos siya ng makapangyarihan sa atin. So what is the objective of our lesson for tonight? Ang sabi po dito, like a performance review
All believers today, sino ang mga believers ngayon? Tayong lahat are to examine ourselves from the words given to the 7 churches. Alam niyo po, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, palaging may dahilan. Lahat ng Bible chapters and stories na pinag-aaralan natin, again, may dahilan. At hindi po ibang tao ang pinatutungkulan ng Diyos sa lahat ng mga teachings na pinag-aaralan natin. Amen po ba? Sinong pinatutukuyan ng Diyos sa oras na ito? Tayo mismo. So tonight, let the Holy Spirit speak to us. Let the Holy Spirit search the deepest portions of our hearts. Kasi baka mamaya ang pinapasaliksik lang natin sa Banal na Espiritu ay yung ibabaw na parte ng ating mga puso. Malalim ang puso eh. Tama po ba sabi sa Book of Proverbs? Hindi kayang arukin ang lalim ng ating mga puso. So hayaan natin na yung pinakakasingit-singitan ng ating mga puso ay saliksikan ng Banal na Espiritu sa gabing ito. Amen po ba doon? Amen. Pag-usapan po natin ang role of the churches. Ano ba yung role natin? We are the church. Hindi naman itong physical church, yung church na tinatawag sa Bible. We are the church. Ang sabi dito, Jesus came as the light of the world. And then, commissioned us the church to be the light of the world. After daw po tayong humingi ng pagkakatawad sa Diyos sa lahat ng ating mga pagkakasala, sabi sa 1 John 1:9, patatawarin tayo ng Diyos and God will purify us from all unrighteousness. After ng pagpapatawad na gagawin sa atin ng Diyos, ine-expect ng Diyos na maging liwanag tayo ng sanlibotang ito. Anong sabi sa John 8 verse 12? Sa Matthew 5:14-16, ang gusto ng Diyos magliwanag tayo na parang isang lungsod sa taas ng isang burol, hindi matatago. Ganyan ba yung liwanag natin na pinapakita sa mundong ito, sa kapitbahay natin, sa ating community, sa barangay kung saan tayo nabibilang, paglabas tayo ng church, nagliliwanag ba ang liwanag ni Kristo sa ating mga buhay? Amen po ba doon? Ako po ay dating palamura nung high school, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. So dahil po hindi na ako nagmumura, dahil nga binago na ako ng Diyos, ang nasasabi ko na lang pag nagugulat ako ay putek. Putek at minsan ay lintik. Lintik naman. Pero alam niyo po yon, nitong mga nakarang araw, although hindi naman siya mura, tama ba? Kino-convict pa rin ako ng Holy Spirit. Lintik and putek is not a word that glorifies me. Sabi sa akin ng Diyos, alam mo isang maliliit na bagay na parang feeling natin, hindi naman yun masama eh. Tama po ba? Hindi naman masama yun. Pero gusto ng Diyos, mabago tayo in the perfection of His holiness. Na hindi tayo maging blameless or walang makitang spot sa ating mga buhay, sa ating pagkilala sa ating Diyos. So Sardis, the dead church, Revelations 3 verse 1-6. Ang sabi po dito, write this letter. Sabay-sabay po nating basahin, no? Babasahin pala to. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go! Write this letter to the angel of the church in Sardis. This is the message from the one who has the sevenfold Spirit of God and the 7 stars. I know all the things you do, and that you have a reputation for being alive, but you are dead. Verse 2, wake up! Strengthen what little remains, for even what is left is almost dead. I find that your actions do not meet the requirements of my God. Verse 3, go back to what you heard and believe at first. Hold to it firmly. Repent and turn to me again. If you don't wake up, I will come to you suddenly as unexpected as a thief. Verse 4, yet there are some in the church in Sardis who have not soiled their clothes with evil. They will walk with me in white, for they are worthy. And last, sabi dito, verse 5, all who are victorious will be clothed in white. I will never erase their names from the book of life, but I will announce before my Father and His angels that they are mine. Verse 6, anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. Pag-usapan po natin yung talata na ating binasa kanina. Ang Sardis daw po was a city with an illustrious past. Ang Sardis daw po ay church kung saan meron siyang well-known, famous,
memorable pass. Sikat pala itong si Sardis nung siya'y kabataan. Sino dito sikat nung kabataan? Marami nagkakagusto ng kabataan, mga mamshis at papshis, no? Oy, natatawa si Brother Bernard, mukhang heartthrob siya nung high school siya, no? So kagaya ninyo noon na sikat nung kabataan era, no? Natatawa si JR, mukhang sikat to sa school niya, heartthrob to sa school niya, no? So kagaya ni JR, ang Sardis din ay sikat nung kanyang kabataan. Illustrious past, hindi makakalimutan. Amen? At dahil dyan, sino ba namang hindi magiging proud kapag kilala ka? Tama ba? Kapag sinisigaw yung pangalan mo, Sardis, woo! Tama ba? JR, woo! Pag sisigaw yung pangalan mo, sino ba namang hindi gaganahan at sino bang hindi magiging proud? So proud na proud ang Church of Sardis nung time na yon. But, sabi dito, it had less to be proud of in John's time. Wala siyang maipagmalaki nung time ni John. Pag-usapan natin bakit. The city sunk into oblivion after the Persian conquest. Ang city na pinagmamalaki, sikat, maraming pwedeng ibigay sa kung kani-kanino man, kilala, well-known. Anong nangyari? Sunk into oblivion. Ang ibig sabihin po nito, nakalimutan siya ng mga taong pinakatatangi-tangi niya simula nung sila ay na-conquer ng Persian. But it recovered something of its prestige when through the help of Tiberius, it was rebuilt following an earthquake in after death 17. Na-recover daw po itong city of Sardis and after that, sa pamamagitan ng help ni Tiberius, nung after death 17 years after namatay si Jesus Christ. The church in Sardis reflected the history of the city. Once it had a name for spiritual achievement, but now it was lifeless. Dati, sikat na sikat itong Church of Sardis, pinagmamalaki, tinataas, pinagbubunyi. Ngayon, ang Church of Sardis ay lifeless. Sabihin nga po natin, lifeless. Walang buhay. Pag-usapan natin ng dalawang elemento patungkol sa buhay nitong si Sardis. At tingnan natin sa pamamagitan, sa tulong ng Banal na Espiritu, kung ganito ba yung buhay natin ngayon, no? At hayaan natin na itama tayo ng Banal na Espiritu. The dead church described. Kuya, next, the dead church. Describe yon. The dead church describe spiritually dead. Okay, ang hatol ko sa'yo, dating mahusay, dating pinagpipitagan, dating sikat, ang hatol ko sa'yo, you are spiritually dead. Bakit? Anong sabi sa verse 2? I know all the things that you do. Sabi ng Diyos, alam ko lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Ang pinapakita mo sa harapan ng maraming mga tao, ang reputation mo is alive. Pag ikaw'y tumatayo sa stage, picture, post, share, alive na alive, active na active, but you are dead. Grabe naman itong Church of Sardis na ito. Alam ng mga tao na napakaganda yung reputation ng church na ito, but deep inside pala, nakikita ng Diyos, patay pala ang church na ito. The church at Sardis had a good reputation in the community, but they had lost the power of God. Nawala na sa kanila yung kapangyarihan ng Diyos at hindi na nag-glorify ang Diyos sa buhay ng mga tao dito sa Church of Sardis. Tayo po ba? Gaano tayo ka-active sa loob ng church? At LI, 100% active sa loob ng church. The real question is, sa pagiging active mo ba sa loob ng church, do you think natutuwa kaya ang Diyos sa ginagawa mong paglilingkod sa Kanya? Sana amen. Amen po ba doon? So pag-usapan po natin, when a congregation loses its connection with God, it often exchanges a personal relationship with God for formalism. Marami pong mga congregation ngayon, marami mga churches ngayon, marami mga members ngayon, ang superficial lang ang klase ng paglilingkod na ginagawa nila sa Diyos. Superficial lamang yung pagiging Kristiyano nila, mababaw, no? Artificial lang, hindi tunay. At ang sabi dito, nakakalungkot sapagkat ito yung dahilan kung bakit bumabagsak ang isang church, bumabagsak ang isang Kristiyano. Kapag hindi tunay at mababaw lamang yung pagkilala niya sa Diyos. Yes, nakilala mo ang Diyos. Pero dapat as time goes by, habang hindi pa dumadating si Jesus Christ sa mundong ito, lumalalim ang ating relasyon kay Christ. Amen po ba? Hindi na tayo yung klase ng Kristiyano before na kapag binigyan ng task, aayaw tayo kasi feeling natin hindi tayo fitted para sa task na yun. Hindi na ganon.
Amen po ba? Hindi na tayo yung dating Krisyano, no, konting tampo lang na nangyari, konting hindi magandang nangyari, na pagsabihan, magtatampo na, magagalit na, lalayo na sa pastor, lalayo na sa leader. Hindi na tayo ganyan. Amen po ba? So sabi po dito, merong testimony ang isang doktor, ang sabi niya, siya ay nagtatrabaho sa open heart surgery sa maraming taon ng kanyang buhay. At napakaraming beses na rin po na itong doktor na ito ay na-encounter niya na maraming pasyente ang dumadating sa kanilang ospital at ang kanilang mga puso ay tumitigil. Naranasan niyo na bang tumigil ang tibok ng puso natin? Praise God, hindi pa naman. So ano pong nangyari dito? It's either daw, gagawa daw ng CPR itong doktor na to o kaya imamassage ng doktor na to yung likod, no, kung saan nakatapat yung puso ng tao. At gaganunin niya, ipapadal niya or isashock niya yung patient hanggang sa muli itong mabuhay. Ang tawag daw po doon sa science ay resuscitation. Sabihin nga natin, resuscitation. Most of the time daw po, itong doktor na ito na nagbigay ng testimony sa storya na ito na pinag-aaralan natin, yung mga patients na tumitigil yung kanilang mga puso ay nare-revive. Bumabalik yung pagtibok ng kanilang mga puso. So ano pong sabi dito? But there would be a patient whose heart would be too far. Pero ang sabi niya, may mga pagkakataon na mayroong mga pasyente na dumadating sa kanilang ospital na napakatagal nang tumigil ng pagtibok ng puso o kaya masyadong malayo yung puso niya doon sa resuscitation na pwedeng gawin sa kanya. At ang sabi po ng mga doktor na ito, wala na silang nagagawa sa time na yon. Idedeklara na nila na yung pasyente na yon is patay na. So parang sa storyang ito po yung nais na ihalintulad ng Diyos sa ating pinag-uusapan, which is ang Church of Sardis. Ang sabi po dito, kagaya ng mga doktor na ito, na kapag ang layo-layo na sa resuscitation, sa pagiging saved ng isang pasyente, dinedeklara na nilang patay, ganun din sa Church of Sardis. Ang kailangan ng Church of Sardis ay resuscitation dahil sila ay nanganganib. Spiritually dead nga eh. Ibig sabihin ng Church of Sardis po pala, isang church, although spiritually dead, meron pang pagkakataon na muling mabuhay. Kung may konti pa, no, pwede pang ma-revive, pwede pang ma-resuscitate. Amen po ba doon? Kahit na napakatagal na niyang spiritually dead. May natitira pang 0.0001% na pwedeng gamitin ng Diyos para muling mabuhay ang church na ito. Anong pong sabi dito? Ano daw po yung mga causes kung bakit namatay ang Church of Sardis? Number 1, pag-usapan natin. They are spiritually comfortable. Sabihin nga po natin, comfortable. Ang sabi po dito sa verse 2, I have not found your deeds completely in the sight of God. Pag sinabi pong tayo ay spiritually comfortable, contented na tayo sa mga bagay na nagawa natin para kay God. Ibig sabihin daw, hindi na tayo nangangarap pa. Like for example, nagsimula kang umaawit sa Diyos, masaya ka na habang buhay ka, aawit para sa Diyos at hindi ka na magle-level up pa. Hindi ka man lang mag-share ng Word of God sa iba, o kaya wala ka man lang pangarap na nais mong magawa para doon sa ministry pinagkatiwala sa iyo ng Lord. Yan ang ibig sabihin ng spiritually comfortable, restful, sabi ng Thesaurus. Punong-puno ng kapahingahan. Kasi nga, maglilingkod lang siya sa Lord kapag Sunday lang. Monday to Saturday, yes, nag-aaral ka, yes, nagtatrabaho ka, which is kailangan naman natin talaga yan para mabuhay, magtrabaho. Pero yung relasyon mo sa Lord at yung commitment mo para maglingkod sa Kanya ay hanggang Sunday lamang. At doon na magtatapos. As if God is saying to us, anak, hindi pa kumpleto yung ginagawa mong paglilingkod sa akin. Kulang pa anak, bakit wala ka nang ginagawa? Spiritual comfortable, spiritual comfortability, ganito yung ibig sabihin nun. I have not found your deeds completed in the sight of God. Anak, kulang pa, hindi pa kumpleto, may papagawa pa ako sa'yo. Pero naging spiritually comfortable ka na, masaya ka na sa kung anong ginagawa mo right now. Masaya ka na ang member mo sa life group ay 2 at 3, ilang taon na ang nakakalipas, hindi ka na nag-evolve, hindi ka na nag-multiply, hindi ka na naging fruitful. Masaya ka na every Sunday, pinakamataas na attendance mo sa home church o Bible study ay 5 lang.
Anong sabi dito sa cause ng pagkakamatay ng Church of Sardis? Spiritual comfortable. Huwag tayong maging komportable sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Matuto tayong mangarap para sa gawain ng Diyos. Kasi habang tayo ay nabubuhay pa, may gagawin pa sa atin ng Lord. Amen po ba doon? We are not meant for a simple ministry. God meant us, destined us for greater ministry for His glory alone. Ano sabi po dito? This is a call to not allow the ease of life to lull the believers to sleep spiritually, but rather to finish the race set before us. Meron kasing lakbayan na pinapatakbo sa atin ng Diyos at kailangan nating tapusin yan ng matagumpay. Hindi lang matagumpay. Alam niyo po ba ang sabi ko sa sarili ko, mga kapatid? Ayoko na maligtas lang ako. That is not my only goal. Maligtas lang. My goal is not only for my name to be written in the book of life. Ayoko yun lang yung goal ko. Ligtas ako, ganyan. Yung pangalan ko nakasulat sa libro, sa aklat ng buhay sa kalangitan. Ayoko ng ganon. My goal is to lay down many crowns at the feet of Jesus. Yun yung goal ko. Kaya, dahil yun yung goal ko, kailangan ko sipagan. Ano-ano yung mga dapat kong pagtagumpayan while I am still here on earth, living here on earth, serving God here on earth, para pagdating ko sa langit, marami akong koronang maiaalay sa kanyang paanan. Tayo po ba, ano po bang goal natin sa ating buhay Kristiyano? Ang maligtas lang? Sana po, taasan natin ang ating pangarap bilang mga Kristiyano. Sana taasan natin yung nais nating maialay sa ating Diyos kapag nakaharap na natin siya. Amen po ba doon? Amen? Hindi lang po ako ang may goal doon to lay down many crowns at the feet of Jesus. Lahat tayong mga Kristiyano, goal natin yan. Hindi lang isang corona, hindi lang yung crown of life. Ang crown of life is naligtas ka Hindi lang yun yung crown na iaalay mo sa Diyos. Marami pang crowns. Amen? Kaya lahat ng mga tribulations na pinagdadaanan natin ngayon, pagtagumpayan lang natin. Kasi pagdating natin sa heaven, marami tayong maiaalay na corona sa kanyang harapan. Ano pa? Yung cause ng pagkakamatay ng Church of Sardis. Number 2, spiritually confident. Spiritually confident. 1 Corinthians 10 verse 12, therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall. Sa lahat ng mga proud sa kanyang sarili, akala niya ay nakatayo pa siya, yung pala lugmok na ang kanyang buhay sa harapan ng ating Panginoon. Again, anong sabi sa storya ng Revelation sa Church of Sardis? Napakaganda ng reputation, alive na alive sa harapan ng maraming mga tao sa kanyang paligid, renowned, well-known sa lahat ng mga bansa na meron sa buong mundo. Pero sabi ng Diyos, you are dead. Patay ka. Ano sabi dito? Ang Church of Sardis daw ay impenetrable. Ibig sabihin, solid na solid to, hindi to maaagaw ng ibang mga ng ibang mga teritoryo. Noong unang panahon po kasi, napapanood naman po natin sa mga movies, amen po ba, na usong-uso ang sakupan ng mga teritoryo. Amen? So ang Church of Sardis, masyado silang confident sa kanilang sarili na ang kanilang city ay hindi kayang i-turn over ng iba pang mga mananakop noong unang panahon. Yet, ang sabi po dyan sa ating slide, it had been captured twice. Pag-usapan natin kung bakit. Ang sabi po dito, ang Sardis daw po ay minsang naging capital city ng Lydian Empire. Maganda rin pala nag-aaral ng mga history, no? Marami tayong natututunan. Ang sabi po dito, aside sa naging capital city siya ng Lydian Empire, ang city na ito ng Sardis ay 30 miles away from Thyatira, which is pag-uusapan natin yung church na yan sa susunod na linggo. And 50 miles sa east ng Smyrna, Church of Smyrna, na pinag-usapan na nitong mga nakarang araw. The city was located near the Bactolus River. Kaya natin i-post yun para mabasa nila. Tayo lang naman nandito kay Jasper. Para masubaybayan nila yung storya. It was built upon a peak where 3 sides of the peak were vertically smooth rock walls. So para po mas lalo nating maunawaan, ang city of Sardis, ang Church of Sardis, ay sabi nga, impenetrable. Bakit? Nakatayo kasi siya doon sa tuktok ng isang mountain, ng isang bundok, na kung saan lahat ng sides niya, doon sa north, doon sa east, doon sa west, merong malalaking mga solid rock foundation. Na kung saan, dahilan yon para hindi sila agad-agad
makuha ng ibang teritoryo. Hello po, naintindihan niyo po ba ako? Pipilitin natin na mas mapaunawa po natin ito sa inyo ng mas malinaw para maunawaan po natin. So dahil nga kung ikaw, parang yung bahay namin, hindi na kami naglagay ng ng wall doon sa ano po ba to? West, east. Oh, magulo tayong lahat. Doon sa west na side ng bahay namin tsaka doon sa south. Bakit? Kasi may kapitbahay kami na mayaman, mansyon, na ang taas-taas ng kanilang pader. Kaya ang pinaderan na lang namin yung sa north, sa harapan, tsaka dito sa east ng bahay namin. So, feel safe kami mula sa araw. Kasi, hindi kami masyadong naaarawan dahil dun sa malaking pader. So, parang ganito rin yung City of Sardis nung unang panahon. Yung south border lang ang walang walls. The rest, north, south, and east, may wall. So kung ikaw yung namumuno nung time na yon dito sa City of Sardis, safe ka ba? Safe ka? Yes. Confident ka ba? Yes. Kasi ang babantayan mo lang ay yung south. Yun lang kasi yung walang wall. The rest ay walled. Amen po ba? So ang sabi dito, ang lahat ng mga tao sa city na yon felt secure because of the location and natural defenses of the city. They felt the three sides of the city were safe and impenetrable from attack due to the steep, smooth clefts, and because of that, those sides were left unguarded. So dahil masyadong confident ang City of Sardis, dahil nga east, west, north ay protektado ng mga malalaking mga walls, nagpakakampante sila. Hindi na sila naglagay ng mga guards doon. Kasi impenetrable nga eh. Parang wall of China eh, napakataas na pader na hindi kayang pasukin ng mga mananakop noong unang panahon. Ang sabi po dito, their slackness led to the city being captured once by Cyprus of Persia and later by the Romans. Etong pagiging unguarded ng City of Sardis ang naging dahilan para sila ay masakop ng Persia and Romans. Hindi nila alam, may pumapasok pala sa city nila na mga, ano tawag po doon? Yung parang sila Caleb, saka sila Joshua, nung time na yon, mga spies, tinitingnan yung lahat ng sulok ng City of Sardis. Masyado silang panatag. Anong nangyari? Na-capture sila. Ano pong sabi dito? The City of Sardis was once rich and lively city, but over time, the city's own self-confidence was its downfall. Tayo po ba ay confident sa ating pagiging Kristiyano? Huwag masyado. Kailangan maging mapagbantay pa rin. Kasi baka mag-aaya tayo sa City of Sardis na masyadong naging kampante. Kasi nagpe-pray naman siya eh. Once a week eh. Umiiyak pa siya sa Lord. So masyado siyang kampante. Baka mag-aaya tayo dito. Anong sabi dito? What happened to Sardis can happen to any believer when they become too confident and think they are spiritually okay or spiritually invincible regarding temptation or attacks of the enemy. Then, yun yung nangyari sa kanila. Nag-fall sila. Alam niyo po, dapat alam po natin yung buhay natin bago pa tayo nakakilala sa ating Panginoon eh. Amen po ba? Kasi may mga pagkakataon na habang tayo ay naglilingkod sa Kanya, binabalik ng demonyo yung ating nakaraan. Hindi natin napapansin, nagbibigay na pala siya ng mga entry points na pwede nating pasukin. Entry points na pwedeng pumasok ang kaaway sa ating mga buhay nang hindi natin nalalaman. Parang ako po, before po kasi bago ako makakilala sa Lord, napakaraming mga bisyo at isa na doon ay pornography. No, syempre to God be the glory na binago niya ako. Bago ako makakilala sa Lord, ang hirap tanggalin ng mga images sa aking mga isipan. Sa aking isipan. Kasi ang tagal ko siyang mineditate. Alam niyo yun, mineditate ko yung pornography. So nakakilala na ako sa Panginoon, nawala na yung mga images na yun sa isipan ko. Up until now, syempre wala na din, no? Binabago tayo ng Lord. But every time I watch K-drama, mahal na mahal ko ang Korean drama. Talagang doon na lang ako kinikilig, Tita Edith. No? Yun na lang ang nagpapakilig sa akin. At may mga pagkakataon na habang nanonood ako ng K-drama, nakakapanood ako ng mga naghahalikan, nakakapanood ako ng mga nagyayakapan, at yung dating emosyon ko before nag-a-arise, na-a-arouse, na-a-awaken. Kaya anong ginawa ko sa sarili ko, although mahal na mahal ko ang Korean drama, talagang pinagpupuyatan ko to, Sister Noreen. 24 hours ako gising dahil sa Korean drama, tinigil ko. Bakit? May something about my past na na-awaken. At pwedeng gawin nyo ng kaaway na entry point sa buhay ko para siya'y muling makapasok sa akin. Even yung mga pag nagbabrowse ako ng Facebook,
yung bigla kang makakakita ng mga censored na mga videos, talagang binablock ko automatically yung mga ganun. Bakit? There's something about my past na pwede niyang ibalik. Ano pa? Sa lahat ng mga nanonood dito ng mga horror movies, sa lahat ng mga naglalaro dito ng mga mobile games, ML, hindi mo alam, there's something about your past na pwedeng gamitin ng kaaway para bumalik, mag-erase yung mga feelings na yan. Amen po ba? Ganito yung nangyari sa Church of Sardis eh. Masyado silang naging confident porket naglilingkod sila, porket active sila, porket lagi silang visible sa mata ng mga taong nakapaligid sa kanila, hindi nila alam, lugmok na pala sila. Nakakalungkot isipin na nangyari ito sa Church of Sardis at ayaw po natin na mangyari ito sa ating mga buhay. Amen po ba doon? Pangatlong cause kung bakit namatay ang Church of Sardis. Ano yung number 1? Spiritually comfortable. Pangalawa, spiritually confident. Number 3, spiritually complacent. Sorry, nagsastutter ako. Spiritually complacent. Anong sabi sa Proverbs 20 verse 13? Love not sleep, lest you come to poverty. Open your eyes and you will have plenty of bread. Sino dito mahilig matulog? Sino tutulog kapag worship service? Wala naman. Ano bang difference, Sister Eli, ng spiritually comfortable and spiritually complacent? Ang spiritually comfortable na Kristiyano ay may nagawa na. Amen? Hindi lang nangarap ng mas maganda pa para sa gawain ng Diyos. Amen po ba doon? Naunawaan po ba natin yon? Ang spiritually complacent ay iba. Alam niyang may dapat siyang gawin. Pero it's either dinidelay niya yung dapat niyang gawin or hindi na niya ginagawa. Yan yung spiritually complacent. Alam mo, may pagkakatawag sa iyo ang Diyos. Takbo ka ng takbo, naghahabulan kayo ni Jesus. Tara na anak, ang dami pang dapat gawin sa kingdom ni God. Takbo ka ng takbo, layo ka ng layo, no ka ng no, ina-assign ka, no ka ng no. Amen po ba doon? Spiritually complacent. Anong sabi dyan? Self-satisfied, unworried. Sabi ng Thesaurus. Alam mo yung may pinapagawa na sa kanya yung Diyos, pero unbothered siya. Hindi siya kinoconvict. Kinoconvict siya ng Holy Spirit, pero wala siyang nararamdaman na conviction. Baliwala sa kanya, kahit hirap na ang pastor, hirap na ang leader sa pagmiministeryo, hindi pa rin siya tutulong. Kasi feeling niya, hindi siya karapat-dapat, feeling niya, hindi niya kaya yon, ayaw niya. Spiritually complacent. Anong sabi dito? Ang complacency daw is a deadly spiritual cancer. Can unknowingly make its way to the church and sack the spiritual life out of it without even a fight. Natatalo ang maraming mga churches because of complacency ng mga members nito. Hirap na yung pastor, wala pa rin ginagawa yung mga member. Amen po ba doon? Na-share ko po kanina sa Team Guyong yung panaginip ko. Sa panaginip ko, may warning na dapat ibigay doon sa mga tao, sa members namin sa Barangay Guyong. Pero nung magsasalita na ako, wala na akong boses. Wala nang lumalabas na boses sa aking bibig. Then the Lord told me, kasi hindi mo kaya mag-isa. Pag mag-isa ka, mapapagod ka. Kailangan tulong-tulong, kailangan sama-sama. Ganito din po tayo sa JL Santa Maria. Amen po ba? At sa mga extension churches natin, kailangan tulong-tulong, kailangan sama-sama. Amen po ba doon? Kailangan suportahan ng bawat isa. Amen? Huwag daw natin pakamahalin ang tulo, huwag natin pakamahalin ang mga kayamanan natin, huwag natin pakamahalin ang pagpapahinga, kasi baka mamaya matulad tayo sa Church of Sardis. The believers in the church had become spiritually complacent, they had become spiritually weak. Kapag marami pag marami pinapagawa sa atin ng Diyos at palagi natin yung tinatakasan, nagiging spiritually weak tayo. Because that's disobedience eh. Kasalanan yan sa Lord eh. They were no longer actively perusing a fervent spiritual lifestyle. Diba? Nililid ka ng Lord mag-fasting, inuna mo pa rin ang pagkain because you cannot overcome your appetite. Ang hirap kasi mag-fasting eh, lalo-lalo na kapag nilid ka ng Lord, nag-fasting ka simula 6 a.m. to 6 p.m. Lord, maghapon? Hirap naman ng Lord. Naalala ko po, noong time na nagpa-fasting ako, syempre, pag nagpa-fasting ka, mas naririnig mo ang tinig ng Diyos. Kaya dapat lahat tayo nagpa-fasting tayo. Amen ba? Lalo-lalo sa mga kabataan dyan. Kung gusto nyo mas marinig ang tinig ng Diyos, mag-fasting tayo. Pinagpa-fasting ako ng Lord noon. Gutom na ako.
kumain ako. Alam niyo po ba, pinahiya ako ng Holy Spirit sa aking sarili. Why? The night na kumain ako ng pagkain, may tumawag sa akin na isang, hindi ko na sabihin kung sino siya, may tumawag sa akin. At ang dami niyang mga sinabi sa akin na mabibigat na concerns about sa church. Na yung pala yung dahilan kung bakit ako pinagpa-fast ng Lord para ihanda ako na maging aware sa mga mahihirap at mabibigat na nangyayari sa loob ng church. Yung pala yung dahilan. Hindi ako, kasi kapag hindi ka prepared at tinanggap mo yung mga negatibo na concerns about the church, it's either matransfer sa iyo yung spirito. Hello, nandiyan po ba kayo? It's either matransfer sa atin yung spirito o kaya dahil unguarded tayo, makapasok ang gawa ng kaaway. Kaya tandaan po natin kapag nilili tayo ng Lord para mag-fasting, sundin natin siya kahit mahirap. Madali bang mag-fast? Hindi. Lalo-lalo na pag-asarap ng ulam. Amen po ba doon? Instead, they had become spiritually lazy and were no longer guarding their hearts from spiritual attack. Hindi natin alam, ang kaaway kumikilos 24/7. During worship, during Word of God, natutulog tayo, wala tayong ginagawa. So ano ba yung salita ng Diyos sa dead church na ito? Number 1, wake up. Sabihin mo nga sa katabi mo, wake up. Do not only stay awake, be watchful, be on guard spiritually, remain spiritually vigilant. Kailangan po observant tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Amen po ba doon? Ito po ang aking naging panalangin sa Lord nito mga naharang araw na sobrang andaming nangyayari na hindi talaga maganda. About sa ministry, about sa iba't ibang areas ng buhay ko, I ask God, Lord, give me the spirit of revelation and wisdom. Kasi hindi mo alam kung kailan nagsisinungaling yung kapwa mo worker eh. Amen po ba doon? Hindi mo alam kung kailan sila nagkukunwari na masaya pala sila sa harapan mo, yung pala kung ano-ano nila ginagawa nila sa'yo. So I ask God, Lord, give me the spirit of revelation and wisdom. Ano ba yung spirit of revelation and wisdom? Ipapakita sa iyo ng Lord kung ano yung totoo na hindi nakikita ng mga physical na mata. Bibigyan ka ng Lord ng discerning. Lalong-lalo na sa mga kabataan, pasensya na mga kabataan, napakarami mga kabataan na sinungaling. Yung sasabihin sa iyo, okay sila, tama yung ginagawa nila, pero magugulat ka na lang, may ibang mga nangyayari pala. We need to be observant. We need to be vigilant. Amen? Hindi lang sa ating sarili, pati sa ating kapwa Kristiyano, we are told by God na alagaan natin, bantayan natin ang isa't isa. Hindi lang sarili natin. Ano ba? It is the continual state of watchfulness that keep us from being caught off guard and overrun by the enemy. The moment that you think you're spiritually safe and secure is the time the enemy will strike. Kaya ano sinasabi sa atin ng Diyos? Gawin natin yung mga basic things, yung mga spiritual disciplines. Huwag nating hayaan na kagaya ng mga believers sa Sardis, maging negligent tayo, maging careless tayo. At alam niyo po ba kung bakit nakapasok ang gawa ng kaaway sa church ng Sardis? Hindi naman sila naging negligent overnight lang. Paulit-ulit. Hindi sila nagpadala sa conviction ng banal na spirito sa kanilang mga buhay. Paulit-ulit. Parang sa Book of Jeremiah. Ako po ay nai-inlove sa Book of Jeremiah. Ngayon, kasi ilang beses ko na siyang nabasa, pero ganun pala yung pinagdaanan ni Jeremiah. Grabe pala yung mga nangyari sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, na dumating pala sa time na ang mga Israelita ay naging sobrang sama, na wala ng conviction, na kahit ang Diyos na mismo ang nagsasalita sa kanilang mga puso, wala pa rin silang ginagawa. Napakasakit. Napakasakit. Anong sabi dito? Wake up and be alert. It can be costly. Kapag tayo'y nahulog sa pagkakasala, masakit, mabigat, at makakapasok ang gawa ng kaaway, hindi lang sa buhay mo, kundi sa pamilya mo. Listen to me, mga kapatid ko sa pananampalataya, ito yung natutunan ko about sa kasalanan, hindi lang ikaw ang apektado. Pati ang ating buong sambahayan, titirahin ng demonyo kapag may pinapasok tayong kasalanan sa ating mga buhay. Amen po ba doon? Number 2, strengthen what remains. Ang nakakatuwa lang po sa stories ng Bible, kapag sobrang sumasama na ang Israelita, merong mga tinitira ang Diyos na remnant, kung tawagin, na still ay tapat sa kanilang pananampalataya sa Diyos. At ang sabi po dito, no, sa verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live,
Strengthen will remain. Sorry, nandito pa lang po ako sa number 2. Ang sabi po dito, God preserves a remnant of believers who need to be encouraged in their walk. Although may tinitira ang Diyos na remnant na mga tapat na nagmamahal sa Diyos, hindi pa rin sila safe. Kailangan, kasi makokorrupt sila eh. Corrupted yung buong paligid nila. Hindi sila safe kasi pwede silang makorrupt din. Anong kailangan? Magkaroon ng malawakang consecration sa buong bayan ng Israel, sa buong city of Sardis, para maging safe sila mula sa gawa ng kaaway. Mga kapatid, sa pananampalataya, tingin po kayo sa akin? Tulog na po ba kayo? Hindi sapat na ikaw lang ang purified. Hindi sapat na ikaw lang ang consecrated. Kailangan lahat tayo sa loob ng church purified and consecrated by the blood of Jesus. Kaya mga tatay, nasan mga tatay? Taas kamay. Nasaan ang mga nanay? Taas kamay. Pag nakikita nyo kaming mga kabataan, kaming mga YANs na nagkakasala, feel free na i-review kami. Feel free na i-correct kami. Kasi kapag may nangyaring masama sa amin, kasalanan nyo din. Kasi nakikita nyo na eh. Wala pa kayong ginagawa eh. Kapag nakakita kayo ng mga kabataan dyan, gabi na hindi pa umuuwi, sitahin nyo na, ba't di ka pa umuuwi? Kapag nakakita kayo ng kabataan dyan, babae at lalaki, magkasama, sitahin nyo na. Amen? Kailangan maging vigilant tayo kasi pwedeng mapahamak sila. Sana hindi tayo yung church na walang pakialamanan sa isa't isa. Amen po ba doon? Number 3, remember God's word, ang sabi sa kanila ng Diyos. But He answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Marami daw pong mga tao ang nakalimutan na ang basic things about sa pagiging Kristiyano, basic spiritual disciplines. Ito daw po ay importante sa ating pagsunod kay Kristo. Anong sabi dito sa ating teachings? Go back to the basics. Alam niyo po ba yung 5 steps to Christian growth? Kabisado niyo po ba parang isang Kristiyano ay manatiling lumalago kay Jesus? Ano yung number 1? Word of God. Number 2, prayer. Number 3, fasting. Number 4, ano? Witnessing. At number 5, obedience. Kapag yung 5 na yan, nagpe-pray ka nga, nag-word of God ka nga, nagpa-fasting ka nga, hindi ka naman nag-witness, you will not grow. Nag-witness ka nga, nag-word of God ka nga, nagpa-fasting ka nga, nagpe-pray ka nga, hindi ka naman sumusunod, you will not grow. Kailangan po yung 5 na yan ay nagagawa natin. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, labas-labas din. Share the word of God din pag may time. Kasi importante yung witnessing. Alright, ang sabi po dito, kapag ang church, inabandon niya ang Biblia, nawawala yung kapangyarihan ng banal na spirito para bumago ng buhay ng mga mananampalataya. Kapag tayo, iniwanan natin ang Biblia, nagkakaroon tayo ng tinatawag na lack of spiritual conviction. Kahit magkasala ka, baliwala na sa'yo kasi nga, hindi ka na tinatamaan. At magiging spiritually weak ka kapag nangyari yon. You can become lax and allow an area of your heart to be open to sin and false teaching. Mag-ingat tayo sa mga librong binabasa natin, sa mga movies and teachings na pinapakinggan natin. Baka hindi na pala tama yung doktrinang binabahagi nila sa atin. Amen? Ang sabi po dito, the worldly desires of the heart, if not restrained, can overtake and drown out the voice of God. And last, ang sabi po dito, Christ's words to the dead church, pinaka-importante, obey and repent. Sabihin nga po natin, obey and repent. Ang sabi po dito, hold to it, the word of God firmly, repent and turn to me again. Obey and live out what you have been taught from the word. If you honor the word of God, if you honor those basic truths, you will keep it. Don't just say the words, live it. Nandito po tayo sa season ng ating mga buhay dahil malapit na mag-45th anniversary kung saan araw-araw tayong nililid ng Diyos into repentance. Kasi pwedeng hindi ka nga nagkasala kahapon, pero ngayon naman nagkasala ka. Or pwedeng feeling mo wala kang kasalanan, yung pala may nagawa kang pagkakasala sa Lord. Parang nung time po na nagpa-fasting ako, kasi ang kinakain ko lang po nun ay mga prutas. So nakakita ako ng grapes. Ang sabi ko sa Lord, ang sabi ko, uy, grapes, prutas, kakainin ko. Sinasabihan ako ng Holy Spirit, huwag mong kainin yung ubas na yan. Prutas naman yon. Tama ba, Sister Noreen? Prutas naman yon. So hindi yun mali. Tama po? Pero sa harapan pala ng Lord, mali. I just don't know why. Iba-iba kasi yung pagkilo sa atin ng Diyos eh. Amen po ba doon? May mga pinapalayuan sa atin ng Diyos na hindi natin alam kung bakit sa isipan natin, sa mga mata natin, tama naman.
Pero may dahilan ng Diyos sa lahat ng mga bagay na yon. So sa lahat ng mga salita ng Diyos na ating naririnig, isa pamuhay po natin. Paano daw po tayo makakabalik sa track natin with God? Ang sabi dyan, repent. Churches die because of the sinfulness of their members. Nadidelay kapag ang mga miyembro sa loob ng church ay nagkakasala. Ang mga buildings daw po hindi kayang humingi ng kapatawaran sa Diyos, ang mga members lamang. So ask forgiveness of the sins of the members and lead them back to God. Importante rin pala na kahit hindi tayo Warriors Intercessors Network member, pinapanalangin natin ang isa't isa. Si Pastora Kay, Pastora Abby, the rest of the workers ng JL Santa Marina Extension. Pinapanalangin natin na i-convict ang bawat isa kung may mga nagagawa man tayong pagkakasala. Pinapanalangin natin na gawing tama ng Diyos ang buhay ng bawat isa. So conclusion, ang sabi po dito, ask the Holy Spirit to give us ears to hear what the Spirit is saying to our hearts. Sa oras po ito mga kapatid, pwede po ba tayong tumayo? Tanungin natin ng Banal na Espiritu, bigyan tayo ng mga tenga na handang makinig sa Kanya. Minsan, ang utos ng Diyos, hindi talaga natin maiintindihan mga kapatid. Pero again, ang bawat utos ng Diyos ay may dahilan. So sa oras na ito, sa gabing ito, we will repent, of course, from all of our sins. Repent na naman, Sister Eli, kakasandi lang kahapon. Banal na banal yung mga buhay namin. Sabi ng Diyos, repent again eh. Amen po ba doon? Repent again. Kasi kung ikaw, banal yung buhay mo ngayon, paano kung meron sa congregation na hindi banal yung buhay ngayon? We have to repent again, and again, and again, and again, every day. Para walang maging dahilan para hindi makakilos ng makapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. At pangalawa nating ihilingin sa Diyos, after we repent, we will ask the Holy Spirit to give us ears that can hear. Na kapag sinabi sa iyo ng Diyos, mag-fasting ka, gawin mo yan. Huwag mong gawin yan, huwag kang pumunta dyan. Hindi mo gagawin because you have the listening ears that comes from the Holy Spirit. Amen po ba doon? Pwede po bang sa oras na ito, lahat tayo ay umuko at pumikit? Damihin lang po natin ang presensya ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Pray, pray, pray. Pray, pray, pray. Pwede po ba humingi na rin tayo ng tawad ngayon sa ating mga pagkakasala para mag-worship na lang po tayo mamaya? Kanya-kanyang repentance na po ang gawin natin. Pwede po ba tayong lahat na lumuhod sa oras na ito? Pwede pong doon tayo sa carpet lumuhod para yung mga tuhod natin hindi masyadong masakitan. Let's imagine sa oras na ito, ang Diyos ay nasa harapan natin. And if God is in front of you, ano yung nais nating sabihin sa Kanya? Hayaan po natin na muling saliksikin ng Banal na Espiritu ang ating mga buhay sa oras na ito. Wala na munang magpipicture kasi tayo-tayo lang naman nandito. Para lahat tayo talagang matatouch ng Holy Spirit. Kung tapos ka nang mag-repent sa lahat ng mga kasalanang nagawa mo, pwede bang ihingi din natin ng tawad yung mga taong alam nating nagkakasala din. Especially our family members. Let's cry out to God for the names of those people na alam nating nagkakasala sa harapan ng Diyos. Kasi kapag nagkakasala ang isang tao sa harapan ng Diyos, hindi makakakilos ang Diyos sa kanya. Hindi niya matatanggap yung pagpapala. Kaya pwede po ba sa oras na ito, ihingi din po natin ng kapatawaran sa Diyos. Lahat ng family members, lahat ng mga taong nilalagay sa puso natin ng Diyos sa oras na ito na ihingi natin ng tawad sa Kanyang harapan. Hallelujah. Habang tumutugtog ang keyboard, hindi natin mamadalain ang oras. Alam kong gabi na. Alam kong uwing-uwi na tayo, pero kailangan natin itong gawin. May impact to sa heaven, may impact to sa eternity. Hindi natin palalagpasin ang oras na ito na muling madalisay ng Diyos ang ating mga buhay para malaya siyang makakilos sa atin mamaya as we worship Him.
Hallelujah. Pwede po nating isa-isahin yung pangalan ng ating mga family members. Let's be specific in our prayers, in asking God for the forgiveness of their sins. Tayo po yung mamamagitan between them and the Holy God. Yes, Lord. Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit. Yes, God. Yes, Holy Spirit. Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Dinggin niyo po ang panalangin ng iyong mga anak, asking for your forgiveness, O Lord, sa mga personal naming mga buhay, sa aming mga personal na mga pagkakasala, sa pagkakasala ng mga miyembro ng pamilya namin, sa pagkakasala ng mga taong nilagay mo sa aming mga puso, kapitbahay namin, kakilala namin, kaibigan namin, na gumagawa ng mga imoralidad, gumagawa ng kung ano-ano mang mga kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos. Patawarin mo kami, O Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Kumuli naming napapako ang iyong sarili sa krus ng Kalbaryo every time, Lord, na may kakilala kaming mga Kristiyano na nagkakasala sa iyong harapan, or kami, Lord, mismo ang nagkakasala sa iyong harapan. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami ng banal mong dugo. Hugasan mo kami, Panginoon, ng mapupulang dugo mo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Wala kaming maipagmamalaki sa iyong harapan. Ayaw naming makapasok ang gawa at plano ng kaaway sa aming mga buhay. Lord, purify us tonight. Purify us tonight, Lord. Purify our lives. Purify the lives of our family members. Purify the lives of our friends, of our neighbors, in the name of Jesus. Purify the lives of all the workers and members of this church. Oh God, ayaw naming makapasok ang gawa at plano ng kaaway sa aming mga buhay. Purify us, Lord. Cleanse us. Cleanse us with your precious blood in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, lagay niyo po palagi sa aming mga puso ang compassion for the lost souls. Ang dami naming mga nakikita, Lord, mga kabataan, maagang nagsisipag-asawa, mga kabataan, nakikipag-sex outside marriage, mga mag-asawang naglolokohan, mga kabataang hindi marunong sumunod sa kanilang mga magulang.
Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami. Patawarin mo ang buong Santa Maria, Bulacan. Sa lahat ng aming mga pagkakasala, linisin mo kami muli, Lord, ng iyong banal at makapangyarihan dugo. In the name of Jesus. Alam namin, Lord, na ang panalangin ito, although general, although para sa ibang tao, ay hindi mawawalan ng saysay sa iyong harapan. Alam namin, Lord, na right now, you are restoring that broken relationship na meron ng Santa Maria Bulacan papunta sa iyo. Especially, Lord, all the workers and members of JL Santa Maria and the extensions. Hallelujah. And salamat, Lord. Salamat, Lord, hindi mo hinahayaang mahuli ang lahat. Hindi mo hinahayaan na mahuli ang lahat bago kami lumapit pa sa iyo. Thank you, Lord, for this opportunity na maihingi namin ang kapatawaran ng aming mga pagkakasala sa iyo para muli, habang inaantay namin ang muli mong pagbabalik sa mundong ito, ay maranasan namin ang fullness of your presence, O God. Kilala ka na namin, Lord, pero marami pa kaming hindi alam patungkol sa iyo. At sa oras na ito, nais namin na while we are waiting for you, Jesus, in your second coming, patuloy ka naming maranasan yung mga nababasa namin sa Biblia, sa mga stories. Maranasan namin personally maging buhay sa aming mga buhay simula sa araw na ito. At hayaan mo, Lord, turuan mo kami na sumamba sa iyo palagi, palagi sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. Let's sing. I love you. Forever I will sing. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with Worship you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Pwede po bang tayo lang na mga anak ng Diyos? Let's sing, I worship you. I worship. Damihin natin yung presensya ng Lord. Let's imagine God, harap natin, habang inaawitan natin siya nito. Paulit-ulit lang, let's sing, I worship you, my God. I worship you. Holy Spirit, move. Touch us like never before. Oh, we love you. Forever we will sing of your praises. Forever we want to be with you. Forever and ever and ever. And ever and ever, Jesus.
worship you. I worship you. Let's worship our God. Let's dwell on the beauty of our God. Hayaan nating pamanghain na tayo ng Diyos sa kanyang kagandahan at kapangyarihan, kabutihan at katapatan sa ating mga buhay. Sing to the Lord your love song. Sing to the Lord your love song. Hallelujah. Sabihin natin sa Diyos, gano'n natin siya minamahal. Let's be more and more in love with Jesus. And I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Tayong lahat ay tumayo. Let's sing this to God. And my heart. And my heart will follow only after. I love you, I love you, I love you. Yan na ba ang pinaka-the best song that we can give to our God? Oh Jesus, we love you. We love you, we love you, we love you. I
Hallelujah. 1,000 days cannot be compared to one day in your courts, oh God. That's why sa oras na ito, walang nasayang na panahon, walang nasayang na enerhiya, walang nasayang na salapi. Naranasan namin ang kalangitan, Lord. Heaven sa presensya mo. Lord, mahal na mahal ka po namin. Huwag mo hayaan na magwaglit kami kahit ni isang segundo mula sa iyong pagmamahal. Lord, mahal na mahal ka namin. Ikaw naman yung unang nagmahal sa amin. Ikaw yung tumawag sa amin at hayaan mo, Lord, hindi masayang ang pagkakatawag mo sa aming mga buhay. Lord, mahal na mahal ka namin. And we are willing to give up everything for the sake of your name. At Lord, dahil mahal na mahal ka namin, huwag mong hayaan na madungisan namin ang pangalan mo. Baguhin mo kami, O Diyos, para maging karapat-dapat kami sa iyong harapan at sa harapan ng mga tao. Hayaan mo ang liwanag mo, Kristo, ang magliwanag ng sobra-sobra sa aming mga buhay, that people will be curious anong meron sa atin na magiging dahilan para hanapin din nila ang Diyos. Lord, mahal na mahal ka namin. At ang aming mga buhay ay sa iyo lamang. Allow us, Lord, to experience how wide, how high, how deep your love for us is. Always and forever. And we pray, Lord, bago kami magtapos sa gabing ito, we ask you, Holy Spirit, to give us listening ears. Lord, kung ano man yung pwede po ba nating hawakan ng ating mga tenga sa oras na ito? Sa pangalan ni Jesus, binubunot namin lahat ng mga sumpa, strongholds of the enemy na nilagay ng kaaway, ni Satan, ng demonyo, ng mga witchcraft, witches sa aming mga tenga sa oras na ito. I command you to be null and void right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, purify our ears once again and make these ears listening ears, O Holy Spirit. Na kapag narinig namin ang tinig mo, hindi namin titigasan ang puso namin. Na kapag narinig namin ang tinig mo, agad-agad kaming hahakbang at susundan ka namin at susundin ka namin, O Diyos. Give us an attentive listening ears, attentive sa tinig mo, and allow us, Lord, to distinguish ano yung tinig ng mundo, ano yung tinig namin, at ano yung tinig mo. At hayaan mong ang tinig mo lamang palagi ang aming maririnig sa pangalan ni Jesus. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa oras na ito? Lord, tinataas po namin ang mga kamay na ito sa iyong harapan. Habang maraming ginagawa ang mga kamay na ito, ganun din kadami, Lord, ang pagpapalang ibuhos mo sa aming mga buhay. We are talking about physical and financial blessings, Lord. Habang nagsisipag ang mga kamay na ito, hayaan mo, Lord, na maging masipag ka din sa pagbubuhos na nag-uumapaw ng pagpapalang walang sukat at kalagyan sa aming mga buhay. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And as you continue to bless us, to prosper us financially and physically, make us channels of blessings only for your glory alone. And we pray, Lord, una sa lahat-lahat, pagpalain mo ang aming mga spiritual lives. May we know you more and more, better and better each day. Hayaan mong maging buhay ang makapangyarihan mong salita sa aming mga buhay. Hayaan mong maging buhay ka, aming Diyos, sa aming mga buhay. Na hindi ka lang namin kilala dahil naririnig ka namin. Hayaan mong makilala ka namin by experience. By experience. By experience in the name of Jesus. Lord, maraming salamat po sa lahat ng katagumpayan na ibibigay mo sa aming mga buhay. Sa iyo lamang namin palaging ibibigay ang pinakamatataas na papuri, parangal, pagdakila, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan ng dakila naming tagapagligtas, Panginoon. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and amen and amen. Praise God. Praise the Lord. Malakas na palakpak po sa ating Diyos na buhay. Nawa po ay nag-alab ang ating pagmamahal natin sa ating Panginoon. Amen po. Amen. Praise the Lord. Sige po.
dadako po tayo sa ating groupings para po sa ating prayer points ngayong gabing ito. So, maaari po bang pakilala po ang prayer points po sa ating TV? At ang bawat isa po yung magpunta po rito sa harapan para marami po tayong mananalangin. Baka bigla po tayo mawala pag prayer points na po. Okay po, so ilagay ko na po yung sarili ko sa number 1. Ako po ang number 1. Ang five groups po ulit tayo, no? Five groups po. So, number 1, si 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 9 and 10. So, 5 groups. 1 po ako, 2 si Nanay Nuida, 3, 4, 5. 1, Niger 2, Niger 3, 4, si Tatay Bernard. 5, 1 si Nay Ana, 2, John Rick, 3, si 3 si Yumi, 4 si Rayan, Kuya Lo, 5. At yung mga nasa, bilangin po natin. Yung mga nasa, 1 po, kailangan po natin ang magpe-pray pa po. Yan, so, sino yung nag-drums? Ay, si Ian, 1. Nag-drums si Jericho, 2. Tapos, 3 si Ate Joanne. Tapos, andyan po pa si... Okay. So, yun po. Dako na po tayo sa mga groupings po natin. Ayan po yung prayer points po natin. 1 po, 2, 3, 4, 5. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Yung 5 sa gilid po. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1 po. Saan mga 1? Taas po ang kamay doon. 2. 2 po kay Niger T. Sino po yung mga number 2? Niger T. Yan. 3. Diana. Yan na Diana. Number 1 yan. May mag-pray na sa atin. 4. 4 si Christian. 4 si Christian. Kasi si Tita Ate Joanne 3 yan 4. So, let's start na po, no? Start na po tayo mag-pray.
sound check. Patuloy po tayong tumayo. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay dumako sa huling panalangin ngayong gabi. Let us close our eyes and bow our head. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa isang mapagpalang gabi na binigay mo po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe at katuruan na ibinaba mo po sa amin ngayong gabi, Lord, sa buhay ng aming Sister Lorelai Gilalas. Patuloy na pagpalain mo ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, O Diyos, ay patuloy na makaranas, Lord, ng pagpapala at pagkakaisa na nagmumula sa iyo, Lord. I-bless mo ang ministeryo ni Sister Lorelai Gilalas, Lord, sa Barangay Guyong. Hayaan mo, O Diyos, na mangyari nawa ang lahat ng kalooban at mga plano mo, Lord, sa buhay at sa ministeryo ng CHIL Church Guyong, Panginoon. We are claiming, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang magbibigay ng mga ideas kay Sister Lorelai. Ikaw po yung magbababa ng mga instructions sa kanya, mangungusap ka ng lubos kung paano, Panginoon, i-establish, Lord, ang JIL Guyong, Panginoon. And Lord, we just pray, Panginoon, sa bawat isa na nakasama namin ngayong gabing ito, Panginoon, hayaan mo na sa bawat mensahe, sa bawat pangusap na aming natutunan ngayong gabing ito, Lord, mula sa iyo, ay maikip namin to sa aming mga puso. Ingatan namin ito, Lord, at i-cherish namin ang bawat mensaheng aming natutunan ngayong gabi, Panginoon. Ito yung aming maging prinsipyo at aming maisabuhay sa aming mga puso at sa aming pananampalataya sa iyo, Diyos. Lord, sa aming paghiwa-hiwalay, ingatan bawat amin, protectionan mo ang bawat isa, hayaan mo ang kapayapaan mo, ang patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin habang kami ay naghihiwa-hiwalay, Panginoon. Pero alam namin na iisa ang aming mga puso, iisa ang aming mga spirito, Lord, na walang ibang nais kundi ang patuloy na lumalim sa pag-ibig sa iyo at maparangalan ka sa aming mga buhay. Ingatan mo ang bawat isa, Lord, at ikaw po ang patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po. Salamat pong muli sa lahat ng bagay na binigay mo sa amin. Hayaan mo na maibalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, ang lahat ng pagsamba sa natatanging ngalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. So God bless us all po. Picture po tayo saglit. Tara po dito sa harap. Isang mabilis lang po.